Magandang buhay sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, ay alalahanin muna natin ang panuntunan sa talakayan. So, kung naaalala nyo pa na meron tayong tatlong M. So, isa-isahin natin tatlong M. Unang M ay makinig, mabuti sa ating talakayan. Ikalawang M ay makilahok sa ating mga aktibidades at ating talakayan. At ang huling M ay maging masaya. Siyempre, dapat ay maging masaya din tayo sa mga ating natatalakay at ating natututunan. So, sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong aralin, ang Module 6. So, bago tayo magsimula ay magbalik tanaw muna tayo sa ating tinalakay noong nakaraan patungkol sa Module 5 kung saan inaral natin ang dalawang uri ng kilos ng tao. Kung saan meron tayo tinatawag na acts of man at human act. So para sa isang gawain, panuto, sabihin kung acts of man or human act ang mga sumusunod na gawi. Number 1, paghikap pag inaantok. Number 2, pagkain pag gutom. Number 3, pagtakip ng bibig pag bumabahing. And number 4, pagtalon kapag New Year. At ang huli ay ang pagkurap ng mata. Magaling! Natapos nyo na ang acts of man at human act. So ngayon, dadako na tayo sa panibagong aralin. Para mas maging maganda ang ating panibagong aralin ay meron akong ibibigay sa inyo o may lalahad akong sa inyo isang laro kung saan huhulaan natin ang mga emoticons o emoji na makikita natin. Okay, ito yung tinatawag natin na guess the emoticon. Isa-isahin natin. Ano kaya ang makikita natin sa unang larawan? Okay, tama. Ito ay T sa takot. Next. Ito kaya. Nagsisimula daw sa K. Okay, tama. Ito ay kamangmangan. Paano naman kaya ito sa susunod na larawan? Okay, very good. Ito ay karahasan. Paano kaya ito naman sa huling larawan? Okay, magaling. Dahil yung puso ay yung umaalab, so maaari natin tong sabihin, tama, ito ay masidhing damdamin. So batay sa mga sumusunod na larawan kung saan binanggit natin ang masidhing damdamin, kamangmangan, takot, meron pa tayong karahasan, ano kaya ang tatalakayin natin sa araw na ito? Okay, magaling. Ito ay ang salik na nakakapekto sa makataong kilos. Upang mas mabigyan natin ng diin ang mga sumusunod na talakayan, alamin natin ang mga layunin ng ating aralin na ngayon. Una ay dapat natutukoy ang bawat salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao. Ikalawa ay nabibigyan dapat natin ng halaga ang pagiging mapanagutan sa bawat kilos ng tao. Ikatlo ay nasusuri natin dapat sa sarili batay sa ating salik na nakakapekto sa pananagutan ng tao. Dahil dyan, sagutin natin ang isang tanong. Ang tanong, ano ang pananagutan ni Jocelyn? Okay? So, para mas maalaman natin at mabatid natin kung ano nga ba ang pananagutan ni Jocelyn, basahin natin ang kwento ni Jocelyn. Si Jocelyn Tere ay laging nahuhuli sa klase dahil tinatapos pa niya ang mga gawaing bahay bago pa siya nakakapasok o nakakasali sa online class. Ang tanong, ano ang pananagutan ng tauhan?
Okay? Sagutin sa inyong notebook. Kalawang katanungan, ano ang salik na nakakaapekto sa kilos? Magaling. Ngayon, gusto kong makita ang mga sagot nyo sa ating notebook para sa next meeting ay mabibigyan natin ng pagpapaliwanag. Para naman sa inyong gawain number 2, ngayon ay dadako na tayo sa Kapuso, Kapamilya, Kapatid, Think, Pair, and Share. Kung saan hahanap kayo ng ka-pair, sa maaaring gawin natin to sa isang intermediate paper. Pag-usapan nyo ng by pair o ng kapartner nyo at pumili ng isang salik na maglalahad ng isang sitwasyon o pangyayari sa iyong ka-pair kung saan nakakaapekto ang mga salik sa iyong pananagutan at sa kahinatnan ng iyong kilos o pasya. Bawat mag-aaral ay mag-share sa kanyang ka-pair sa mangyayari. Matapos mag-share ay punan ang chart sa ibaba. So, meron tayong 1 minuto lamang upang sagutin ang mga sumusunod na chart. So, dapat sa chart na ito, makita natin ang salik, sitwasyon, kilos, at resulta. Ang ipapasa po next week ay makikita ko dapat isang intermediate paper kung saan nandun yung pangalan ng ka-pair at ang iyong pangalan, pumili ng salik, halimbawa, takot. Sa chart na to, makikita rin natin ang sitwasyon. Tatlo, ang kilos, at ang huli ay resulta. Para naman sa maprosesong katanungan, sagutin natin ang mga sumusunod. Una, ano ang iyong nararamdaman habang sinasagutan ang gawain at bakit? Kalawa, paano nakakaapekto ang mga salik na sa pananagutan mo sa kahinatnan ng iyong kilos o pasya? Ito ipapasa next meeting kasama ang inyong notebook. Sa notebook naman sasagutan ang baliktanaw kasama ang maalaala mo kaya na activity at ating maikling pagsusulit. Para naman sa maalaala mo kaya, suriin ang sarili kung ikaw ay nagbibigay halaga sa pananagutan o mapanagutan sa bawat kilos na iyong ginagawa. Bigyan ng puntos ang iyong sagot ayon sa iyong pagpapahalaga. Maging tapat sa iyong magiging kasagutan. Okay, so makikita ko dapat sa inyong notebook ay ang mga kasagutan. Kapag palagi, 1 puntos, pag minsan, 2 puntos, at pag hindi kailanman ay 3 puntos. Sa unang tanong, galit kapag pinapagalitan ng magulang dahil inuutusan siyang bumili ng toyo at suka. Ito ba'y palagi, minsan, o hindi kailanman? Ikalawa, masaya kapag nakatanggap ng regalo galing sa kanyang mga magulang at kaibigan sa araw ng kanyang kaarawan. Ito ba'y palagi, minsan, o hindi kailanman? Ikatlo, masaya para sa kanyang kaibigan kapag ito ay nagwagi sa isang patimpalak. Okay, 1, 2, or 3. Kaapat, mainitin ang ulo kapag hindi nasusunod ang gusto. 1, 2, or 3. At ang huli, pagse-cellphone habang nagtuturo ang guro. 1, 2, or 3. Okay, para naman sa ating pamantayan, bilangin ang mga nakuhang puntos at tingnan ang pamantayan sa pagbibigay ng marka. Ikaw ba ay nakatanggap
o naging resulta mo ba ay 11 to 15? Huwag mag-alala, kahit na ito'y walang pagpapahalaga sa kilos, ay mas bibigyan natin ng kaliwanagan ano nga ba ang mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos. Dahil dyan, dadako na tayo sa ating talakayan. Unang-una ay ang kamangmangan. Kung naalala nyo, nung unang markahan ay tinalakay na rin natin ang dalawang uri ng kamangmangan. Pag sinabing kamangmangan, tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng isang tao. Dahil dyan, meron tayong tinatawag na dalawang kamangmangan, ang